Pag sinabi natin ma'lum min ad-din bid-darura, ito yung bagay na napapaloob sa Islam na alam na ng kahit sino. Ma'lum, pag sinabi natin ma'lum, alam yan ng kahit sino. At naniniwala lahat ng mga Muslim diyan. Halimbawa, yung sala ay obligado. Di ba? Wajib yun. So yung pagiging wajib niya ay kahit sinong mga tao sa Muslim, alam nila ng wajib yun. Kahit nga yung bata, di ba? Kaya nagsasala siya, alam niya na wajib yung sala. So ang tawag dyan, ma'lum min ad-din. Alam yan ng kahit sino mga Muslim na ito ay nasa Islam, pati ng Islam yan, ng reliyon ng Islam. Yung fasting, wajib yan, at yan ang tinatawag na ma'lum min ad-din bid-darura. Halimbawa, yung pagnanakaw ay haram. Alam niya ng pati bata o matanda. Kumbaga, lahat ng henerasyon ay alam nila na ito ay bawal at ito ay obligado sa Islam. Hindi kayang itanggihan ng kahit sino. Ngayon, merong batas sa Islam na kullu man angkara ma'luman min ad-din bid-darura, sino man sa mga tao na kung saan ay hindi pinaniwalaan o tinanggihan yung isang bagay na ma'lum min ad-din bid-darura, ano mangyayari sa kanya? Faqad kafar, siya ay makakalabas sa Islam. Halimbawa, sinabi natin na ang zina ay haram. Di ba haram yun? Tama? At pati yung mga bata sa atin, alam na bawal yun. Pero kapag sino man naniwala ha, pag sinabi natin naniwala sa puso yon na ang zina ay halal, labas na siya sa Islam. So tinanggi mo yung tinatawag na ma'lum min ad-din. Ang tawag doon ay ma'lum min ad-din bid-darura. So hindi mo dapat itanggi yung isang wajib, hindi mo dapat ihalal yung isang haram. Sino man naniwala ng isang bagay na haram ay halal sa kanya, ay labas siya sa Islam. Kapag alam niya na haram yon, tapos tinanggihan niya yung pagiging haram, ay makakalabas siya sa Islam. At sino man ang isang wajib ay kanyang kinontra yung wajib na yon. Naniwala siya na alam niyang wajib yon. Tapos kinontra niya na yung wajib na yun ay hindi yan wajib. Halimbawa yung sala, wajib yan. Alam niya. Tapos ang ginawa niya, kinontra niya yung wajib, hindi yan wajib. Kahit alam niya sarili niya, labas na siya sa Islam. Ang tawag din ay ma'lum min ad-din bid-darura. Halimbawa yung pagnanakaw ay haram. Tama? Ay sino man naniwala sa kanyang puso na ang pagnanakaw ay halal, labas siya sa Islam. Kahit hindi pa niya ginagawa, basta naniwala ka ng isang bagay na haram, hinalal mo, at alam mong haram yon, ay makakakalabas ka sa Islam. Yan ang tinatawag na ma'lum min ad-din bid-darura. O kaya tinatawag na ijma' al-qat'i. Pag sinabi natin ijma' al-qat'i, ito yung pinagkaisahan ng mga ulama na patungkol sa isang bagay, na itong bagay na to ay haram talaga, itong bagay na to ay wajib. Ay sino man itinanggi niya yung ijma' na yon, na yung ijma' na yun ay haram talaga, o yung ijma' na yun ay wajib talaga, ay makakalabas din siya sa Islam. Kahalintulad, halimbawa, haram sa Islam yung music ha. Music, haram yun. Ijma' yun. Nakuha ninyo? So sino man sinuway niya yung ijma' na yun, ay pwede siyang makalabas sa Islam. Halimbawa, may nagsabi sa inyo na halal yung baboy. Nasa Quran, sa Sunnah, pati ijma' yun. So hindi mo pwedeng suwayin yung batas na kung saan yung batas na yun, bata, matanda, may ngipin, wala, alam nila yung isang bagay kapag haram-haram na yun. O kaya yung isang bagay wajib, alam nilang wajib, hindi mo pwedeng suwayin yun. Ang tawag doon ay ma'lum min ad-din bid-darura. So sino man, sinuway niya ang bagay na yun, ay ano mangyayari sa kanya, ay makakalabas siya sa Islam, yung ma'lum min ad-din bid-darura. Nakuha ninyo? Okay, halimbawa pa dito, si Iblis ang pinakamasamang nilalang. Halimbawa, sabihin mo sa isang tao, mas masahol ka pa kay Iblis. Pwede ba yon? Hindi yung pwede. Kasi si Iblis na masamang na nilalang yon, ay ijma yun ng mga ulama, ijma yun ng Islam, ng ulama, na hindi na pwedeng mayroong pang masigit kay Iblis, kahit sabihin mo, biruin mo lang isang tao. Kasi yung pakipagbiruan mo din, ma'lum min ad-din bid-darura. Hindi mo pwede sabihin na yung isang tao, sabihin mo si Iblis. Hindi mo pwedeng gawing biro din ng Islam.